Ang abusadong kapitbahay namin, para lang makapagtayo siya ng bahay, na 4 na palapag na may mga haliging pang-Roma, ay pilit na inagaw ang aming patag na lupang pambahay, at itinapon ako sa dulo ng nayon, sa isang madumi at mabahong putikan, na laging may gas na lumalabas. Hindi ako nakipagtalo o nag-iskandalo, pumayag pa nga ako at pumirma sa kasunduan na pananagutan ko ang anumang panganib sa lupa. Pero pagkatapos nun, agad kong ginastos ang lahat ng ipon ko, nagrenta ako ng 200 toneladang static pile driver at nagbuhos ako doon sa putikan ng 50 sentimetro, kapal na C30 na matibay na pundasyong semento. Nang makita iyon ng buong nayon, pinagtawanan nila ako at sinabihang duwag. Tinutukso nila ako dahil inubos ko ang ipon ko para lang magbaon ng pundasyon sa putikan. Hanggang sa lumipas ang 3 araw at bumaha ng malakas, agad na tinangay ng tubig baha ang kaniyang malaking bahay dahil hindi man lang ito naitayo sa matibay na pundasyon. Nang hila-hila na niya ang kaniyang namamagang binti, kasama ang kaniyang buong pamilya, at lumapit sa harap ng bahay ko, para magmakaawa na makituloy muna, pinatay ko ang ilaw ko at tiningnan siya ng malamig mula sa likod ng bintana. Puno na ang bahay na ito. Kung gusto mong maligtas, ibigay mo sa akin ang lahat ng pera mo mula sa kompensasyon. Tingnan ninyong mabuti. Mula sa pulang linyang ito, patungong kanluran, lampas sa bundok na ito, hanggang sa kalsada ng Baybiyaw sa labas ng nayon, lahat iyan ay kay Wang Dalong na minana ko pa sa aking mga ninuno. Zoyang, ginagawa na nating mas maganda ang ating nayon ngayon, kaya dapat isipin natin ang kapakanan ng nakararami. Maraming tao sa pamilya ni Dalong, bagay na sa mataas na bahaging ito ang 4 na palapag niyang bahay, ito ang magiging dangal ng nayon natin, matuto na lang tayong magbigayan. At ako, lilipat sa mabahong putikan? Mababa nga ang lupang iyon, pero malawak naman ang area nun. Bilang punong barangay ninyo, ako na ang magdedesisyon dito. Bibigyan kita ng mas malaking lote, dagdag na 2 unit na lupa, para makapagtayo ka ng malawak na bakuran. Wang Dalong, labag sa batas ang ginagawa mo. Mapanganib ang bahaging iyon ng nayon. Anumang istruktura ang itayo mo sa ganong klase ng lupa ay may napakataas na tsansa ng paglubog at pagkawasak. Ngayon din ay hinihiling ko na itigil ninyo ang pagpapalitan ng lupa. Huwag mo akong takutin ng mga papel na iyan. Ang mga pamilyang Wang ay maraming henerasyon na, ditong nagtatayo ng bahay, ang tiwala namin ay nasa langit at sa aming mga ninuno. Kailan pa naging mas matimbang ang mga walang kwentang papel at kung ano-anong putik kaysa sa amin? May pera ako? Kaya ang lupang ito ay akin na. Kapitang Zhang, kapag nagkaroon ng landslide o gumuho ang lupa, ito ay magiging isang seryosong aksidente. Naku naman, wala silang alam sa mga high-tech na pinagsasabi ninyo. Galing kami sa iisang nayon. Hanggat ang 2 pamilya ay kusang loob na nagpapalitan, wala tayong karapatang makialam. Dahil naniniwala si Wang Dalong sa tulong ng kaniyang mga ninuno, at iniisip din ni punong barangay ang ikabubuti ng lahat, susunod na po ako sa utos. Unang kondisyon, kusa ni Joyang na ipagpalit ang Gaogang Residential Land sa Wang Dalong Village Committee Pond Residential Land sa pamamagitan ng exchange. Pangatlong kondisyon, hindi dapat matakot sa anumang kalamidad. Sa sandaling malagdaan ng kasunduang ito, hinding-hindi nababawi ang magkabilang panig. Dahil gusto mo ang lupa, pirmahan mo na iyan. Kapag nalagdaan mo na, mapapasa iyo na ang lupang ito. Kapitan, para maiwasan ang anumang malaking aksidente sa hinaharap o kaya naman ay mga reklamador, maaari po ba kayong magsilbing saksi? Wang Dalong, ang kinuha mo sa akin ay hindi naman talaga suwerteng lugar. Ang iginuhit mo lang para sa sarili mo ay isang sementeryo na hinding-hindi na makakaahon.
Boss Joe, napakasama ng kondisyon ng lupa rito. Mula sa ibabaw pababa ng 6 na metro, pawang malambot na putik lang ang lahat. Sa ilalim ng lupang may 6 na metrong lalim, kahit isang bato na kasing laki ng kamao ay walang matatagpuan. Halos zero ang tibay ng lupa laban sa alkali. Iulat mo ang lalim ng bearing layer. Masyadong makapal ang malambot na bahagi ng lupa. Kailangan nating bumaon ng hindi bababa sa 7 metro bago natin marating ang matigas na bahagi ng bato. Kung gagamitin ang pinakamurang na uri ng pundasyon, sa loob lang ng 6 na buwan, siguradong lulubog ang gusali. Kung gusto nating maging matatag talaga, kailangan maglagay ng mga pile foundation upang ang bigat ng gusali ay direktang maipasa sa matigas na bato sa ilalim ng 7 metro. Ang paggamit ng pile foundation ay nangangahulugan na ang gastos sa konstruksyon ay tataas ng husto ng maraming ulit. Sa pagtatayo pa lang ng isang palapag na bahay sa probinsya, gagamit tayo ng mga kagamitang para lang sa mga tulay at malalaking gusali na ginagamitan ng pile foundation project. Sa normal na pag-iisip, isa itong malalang pag-aaksaya ng pondo. Kailangan ko ng 1,240 toneladang full hydraulic na static pile driver. Bukod doon, isama nyo ang 12 pirasong may laking 400 mm, kapal na 75 mm at haba na 9 metrong high-strength concrete pipe piles. Ikarga na yan sa sasakyan at dalhin agad dito. Nababaliw na ba si Joe Yang at parang nasunog na ang utak niya? Sa ganoon kaliit na lugar, paggawa lang naman ng luma at isang palapag na bahay, gumastos pa talaga siya ng malaking halaga para kumuha pa ng pile driver na pang matataas na gusali. Sinabi mo pa, iyong mga posting semento, libu-libong dolyar ang halaga ng bawat isa, di ba? Sa panggastos pa lang sa pagpako ng mga iyan, kasya na iyon bilang down payment para sa bahay sa bayan. Nagmamayabang kahit walang pera. Tingnan mo, itinapon lang niya ang pera sa putikang ito, ngunit wala naman siyang mapapala. Tapos na ang pag-calibrate sa unang dako. Iangat na. Install at idiin. Nasa dulo na. Umabot na tayo sa matigas na bahagi ng bato. Huwag kayong hihinto. Ibuhos ang buong pressure. Siguraduhing bumuo ng husto sa pinakailalim ng matigas na layer ng bato. Hinto. I-release ang pressure. Joe Yang, gumastos ka ng 10,000 dolyar at nag-aksaya ng buong araw para lang sa putik na iyan para ibaon ang mahigit 10 mga haligi na hindi naman makita. Sa tingin ko sa bahay mong ito ay wala man lang kahit maayos na pundasyon ng pader na laryo, paano ka makakapagtayo sa ibabaw ng putik? Wang Dalong, hindi mo alam ang tungkol sa structural mechanics kaya hindi kita masisisi. Tinatawag itong deep foundation and bearing pile support layer. Ang 12 puntong ito, kahit na magparada pa ako rito ng 10 punong-puno na 50 toneladang mabibigat na truck, ay hindi ito lulubog kahit 1 milimetro man lang. Pagdating naman sa iyong 4.5 palapag na gusali, sana ay maging kasinggaan ang bigat ng iyong istruktura, ng kasinggaan ng iyong mga salita. Joe Yang, manghang-mangha ka na ba? Nakikita mo ba ang lupa ko doon? Ito ang tinatawag na pagpapatayo ng bahay. Ito ang tunay na may class. Ngayon, tignan mo ang iyong hukay ng putik. Ni wala ka pang ang nahuhukay para sa pundasyon. Plano nyo bang matulog na lang ng diretso sa putik?
Walang alam si Wang Dalong kapag ang isang 4.5 palapag na mabigat na gusali ay nakapatong sa 50 sentimetro na mababaw na pundasyon at ang gilid nito ay katabi ng malambot na lupa na madaling gumuho, ito ay magdudulot ng landslide. Hindi na lang ito isang bahay, kundi isang gusaling anumang oras ay mawawasak dahil sa luma at dispaltadong gawa. Base sa plano ng konstruksyon, ang pangunahin at pangalawang mga bakal ay dapat na puro at standard na deformed bar at ang laki nito ay hindi dapat bababa sa 16 na milimetro. Boss Joe, ang kapal ng baseboard mo. Sobrang lala naman yata nito. Isang palapag lang ang itatayo. Pero ginawa mong 50 mm ang kapal. At ang loob nito, puro malalaking bakal pa ang ginamit. Balak mo ba talagang gumawa ng bank vault sa ilalim ito? O isang taguan kapag may digmaan? Huwag ka nang magtanong, gawin mo na lang. Siguraduhin na ang lahat ng mga nakabaong linya ng tubo ay maayos na nakakabit at hindi nagagalaw. Pagkatapos ay abisuhan na ang supply station ng semento sa bayan. Dapat na punong-puno na heavy-duty concrete mixer trucks, papasukin na agad. Dapat ay grade C30 ang kalidad na may kasamang matapang na pang-waterproof at bawal na bawal dagdagan ng tubig sa kalagitnaan. Buksan na ang pump. Sumunod ang air exhaust pump. Huwag kayong mag-iiwan ng kahit anong butas. Sige. Dalong, napakaganda ng pagkagawa ng bahay na ito. Siguradong ito na ang magsisilbing mukha ng ating nayon. Hindi gaya ng ibang tao diyan na sa buong buhay nila ay nararapat lang na tumira sa loob ng mga sementong kahon na iyon at ni hindi man lang makabili ng pintura para sa mga dingding nila. Sisimulan na ng kalikasan ng paniningil sa lahat ng hindi sumusunod sa mga panuntunan. Zhou Yang, ngayong maayos na ang lahat, ang bulok mong bahay ay magmumukhang lawa na para sa mga pagong. Gusto mo bang maging mabait si Kuya Dalong? At tapunan ka ng 2 gulong ng sasakyan para maging salbabida mo? Wala silang alam sa kung ano ang C30 waterproof at anti-seepage concrete. Ang baha sa labas, sa mga oras na ito, ay tuluyan ng tumaas hanggang kalahating metro ang lalim. Ang ilalim ng bahay ko, na may kapal na 50 sentimetro na raft foundation column noong binubuhos ito, ay hinaluan ng pinakamataas na kalidad ng industrial waterproof anti-seepage agent at dumaan din sa 4 na high-frequency vibration rods para sa extreme air evacuation and compaction.
Ngayon, para na itong isang barkong walang kahit anong lamat na isang matibay na flat-bottomed heavy barge. Gaano man kalakas ang pressure ng tubig sa labas, ang tubig mula sa ilalim ng lupa ay hinding-hindi tatalab pataas kahit 1 milimetro lamang. Nadumihan ng sapatos. Nadapi ka ng sapatos ko. Iyon ay ang nakabaon sa ilalim ng lupa na hamak na pundasyon ng gusali dahil ang bigat sa magkabilang panig ay hindi balanse. Sa ilalim ng ilang libong toneladang matinding pressure, maririnig ang tunog ng pagkawasak ng istruktura. Ang semento ay pilit na nahati at ang mga manipis na at mumurahing bakal sa loob nito ay agad na bumigay at tuluyang naputol. Sige po. Sige. Ang bintana, basagin niyo ang bintana. Mason, tawagin mo ang asawa ko. Mason, pumunta ka sa bayan at doon sa may hardware, sirain mo ang roll-up door nila, bumili ka ng sealant, bumili ka rin ng fast-drying na semento. Bilis, pumunta ka na. Bakit ang laki ng bitak sa pader na ito? Naku, Dalong, bakit may malaking bitak sa pader na ito?
Baka lumubog ang pundasyon? Anong kalokohan iyan? Sinong nagsabing lumubog ang pundasyon? Dahil lang ito sa pagbabago ng panahon. Napakainit kahapon at bumubuhos naman ang ulan ngayon. Sobrang laki ng pinagkaiba ng temperatura. Iyong panlabas na pintura lang sa bato ang nagkaroon ng mga bitak. Ayos na ayos pa ang mga laryo sa loob. Wala man lang naging kahit anong sira. Tama po ang sinabi ni Dalong. Karaniwang pisikal na penomena lang ito. Dahil iyan sa epekto ng init at lamig. Ang pintura sa panlabas na dingding sa ngayon ay mababa ang kalidad. Madali itong nagkakaroon ng lamat kapag nagbabago ang temperatura. Nagpunta ako sa bayan kahapon para sa isang meeting, pati ang labas ng mga gusali roon ay may mga lamat din. Normal na pangyayari lang ito. Kaya huwag na kayong mag-alala, sige na, maghiwa-hiwalay na kayo, umuwi na kayo at maghanda para sa paparating na baha. Ginamit ko ang laser at mabilis na ipinadala ang datos sa monitor. Tiningnan ko ang screen at automatikong inihambing ng system ang mga naitala kong orihinal na datos noong bagong tapos pa lang ang paggawa sa bahay. Ang displacement sa z-axis ay negatibong 24.3 mm, 2.4 na sentimetro. Sa loob lamang ng isang gabi, ang pundasyon sa kanlurang bahagi ng gusali ay biglaang lumubog. Lumubog ito ng 2.4 na sentimetro. Siguradong hindi ito simpleng bitak dahil sa pagbabago ng panahon. Di isa itong napakadelikadong diferensya sa istruktura. Patuloy pa rin ang pagulan at mukhang walang balak tumigil. Ika-4 na araw, kahapon ng hapon, ginamit ni Wang Dalong ang kanyang mga kamay para ipilit na itapal sa pader ang mabilis matuyong semento na iyon. Ngunit sa tindi ng bigat at pressure ng istruktura, ay hindi man lang tumagal ng 12 oras. Ano ang tunog na iyon? May nabali ba sa labas? Boss kuya, ang mga sementong itinapal mo kahapon ay nangalaglag na lahat. Hindi talaga kaya ang bigat. Bilis! Kumuha pa kayo ng semento. Isama nyo na rin ang mga lumang sapin sa kama. Bilis! Ang sentro ng bigat ng buong gusali ay nagkaroon na ng napakaseryosong pagkiling pakanluran. Base sa kalkulasyon ng panlabas na istruktura, ang buong 4.5 palapag na gusali, ang anggulo ng pagkiling nito sa direksyon ng kanluran ay umabot na sa 3 grado. Ano ito? Anong nangyayari sa tubig sa baso? Patag naman ang lamesa? Bakit kusa itong umaapaw? Sino? Sino ang nagbukas ng pinto? Bakit kusa itong bumukas? Ang ilaw, tumatagilid ang ilaw. Hindi, ang kisame ang tumatagilid. Gumagalaw ang gusaling ito. Gumagalaw talaga ang gusaling ito. Bilis! Galaw-galaw! Yung mga kahoy doon sa likod, kunin nyo ang lahat ng iyon. Bilis! 1, 2, angat, napakabigat ng kahoy na ito. Hindi ko na ito mahawakan ng maayos. Kuya Dalong, lumalangit-ngit ang gusaling ito. Kailangan ba talaga nating itulak ito pataas? Paano kung biglang gumuho? Huwag kang maraming satsat. Kapag sinuportahan natin ito, hindi ito guguho. Ibaon nyo ng maigi ang dulo sa putikan. Hanapin nyo ang sentro ng bigat. Bilis! Itukod nyo! Tama, ganyan nga, dagdagan pa ninyo ang mga poste. Ibaon nyo ng maigi ang tukod. Kumuha kayo ng malaking martilyo. Bilisan nyo, dalhin dito. Ibaon nyo ang kahoy sa ilalim. Dapat mahigpit ang pagkakalapat. Huwag nyo hahayaang lumuwag kahit 1 milimetro. Kuya, nakatukod na. Kumakapit na ang mga kahoy. Mahusay, mahusay. Ganyan nga, bilisan nyo pa. Itulak nyo pabalik. Eksaktong 12:00 ng tanghali, siguradong sasabog ito. Ang unang bibigay ay hindi ang pundasyon sa ilalim, kundi ang pagkalaki-laking panoramic na tempered glass wall na ito. Habang lumalala ang pagkiling, balangkas ng buong gusali, magkakaroon ng malubhang pagka-distort ng forma nito. Kuya, tingnan mo ang bintana sa ikalawang palapag. Ang bintana, bakit tumabingi iyon? Hindi maari. Makapal na tempered glass ang mga iyan. Branded ang mga iyan. Ang salamin ko. Takbo, bilis tumakbo na kayo. Bumabagsak ang salamin. Sumabog ito. Sumabog ang pangalawang palapag. Guguho na ang pader. Bilis, takbo. Tulong. Huwag na kayong tumambay dito. Nabuhay ang gusaling ito. Mananakit ito ng mga tao. Magsilayo kayo at kayo umatras. Mapuputol na ang haligi, bilis, atras. Leader, mayroon sa loob nito na higit sa 130,000 dolyar na halaga ng mga kasangkapan. Bilis, tulungan niyo akong itayo itong haligi. Huwag mong intindihin ang mga kasangkapan.
Ilatag ang mga sensor, lagyan ng tracker. Ilock ang real-time displacement data agad-agad. Tapos na ang pagkakabit ng sensor, konektado na ang signal, sisimulan na ang pagpapadala ng data. Boss, salamat po sa inyong pagod. Kahit malakas ang ulan ay nagpunta pa kayo dito, kayo po ang tunay na huwaran ng ating bayan. Dahil lang ito sa napakabihirang bagyo at malalakas na ulan, lumambot lang po ang pundasyon ng lupa at medyo bumagsak ang bahagi nito. Nag-organisa na ang ating nayon pa sa operasyon. Plano naming pumunta sa bayan mamayang hapon para bumili ng ilang matitibay na lubid na asero. Hawakan nyo ang gusali at patatagin nyo ito. Maliit na problema lang ito, parang awa nyo na, huwag nyong lagyan ng seal. Magpapanik ang mga taga-nayon dahil dyan. Ang pangalan ng ating maunlad na nayon ay mapapahiya. Gagamitan ng lubid na bakal? Akala mo ba nagtatayo ka lang ng tent? Libo-libong toneladang bakal at semento ang hawak natin. Lampas na sa limitasyon ng datos ng tilt sensor. Dahil sa babaw ng pundasyon, nagkaroon ng matinding pagbitak, ang pisikal na sentro ng grabidad. Nang gusaling ito ay tuluyan ng nalihis. Labas na sa ligtas na posisyon. Tingnan mong mabuti, ang mga bakal ay nagkaroon ng permanenteng pagkapuwersa. Ang pinakagitna ng semento ay tuluyan ng nadurog ng shear force. Ang tawag dito ay sirang-sira na ang istruktura. Kahit sino pa ang dumating, wala na itong lunas. Ulat po para sa commander. Nakalak na ang tuloy-tuloy na koordinasyon ng total station. Ang gusaling ito, ang vertical settlement sa z-axis ay lumampas na sa 100 at 80 mm. Ang kabuuang inclination ay umabot na sa 5.2 degree. At ang shear damage coefficient ng load-bearing column ay lumampas na sa safety limit ng 400%. Nasa kritikal na kalagayan ito at maaaring gumuho anumang oras. Ang pagsusuri sa pinsala. Sa Binhay Village na bahagi ng Lote 07, idineklara itong wasak na at may seryosong pinsala sa istruktura. Huwag ninyong didikitan yan. Walang pwedeng humawak sa bahay ko. Ilang milyong dolyar ang ginastos ko para itayo ang gusaling ito. Dugot pawis ko ito. Parang tatanggalan niyo ako ng buhay. Dahil sa pagpigil sa mga otoridad, ipatupad agad ang pagpigil sa kanya. Anjuman 01, tumatawag sa substation ng kuryente sa bayan. Ang Binhay Village na gusali 42 ay nagkaroon ng malubhang sira sa istruktura at idineklara itong delikadong tirahan. Upang maiwasan ang pagguho na magdudulot ng kuryente, pakisuyo at gawin agad. Putulin na ng malayuan ang linya ng kuryente sa unit na yon. Gawin nyo na agad. Naintindihan po ng power plant. Naputol na po ng malayuan ang kuryente. Makinig ang lahat. Ayon sa batas sa pagpigil at pagbawas ng sakuna at sa pagsusuri ng seguridad ng istruktura, ang gusaling ito ay posibleng magkaroon ng mapanganib na pagguho. Ipinapatupad na ngayon ang sapilitang paglikas. Sa loob ng 5 minuto, ang loob ng gusali at ang loob ng 30 metrong paligid nito ay dapat na walang matirang sinuman. Zhou Yang, buksan mo ang pinto. Bilis, buksan mo ang lintik na pintong iyan. Alam kong nariyan ka sa loob. Zhou Yang, huwag ka nang magpanggap na wala ka ng buhay. Tulong. Buksan mo ang pinto. Zhou Yang, wala na sa maayos na kalagayan si Pangatlong Lolo. Patuluyin mo kami para makapagpahinga saglit. Buksan mo ang pinto. Zhou Yang, bingi ka ba? Aabot na? Ang tubig baha sa aking leeg. Mataas ang kinalalagyan ng bahay mo at hindi pa pinapasok ng baha. Bilisan mo at buksan ang pinto at papasukin ang mga gamit ko para hindi mabasa. Naririnig mo ba? Buksan mo ang pinto.
Zoyang, ako ito, ang iyong lolosan. Magkakapitbahay naman tayo. Magkadugo pa rin tayo, kahit anong mangyari. Huwag kang masyadong malupit sa amin. Ang bahay ay gamit lang, pero ang buhay ay mahalaga. Malawak naman itong bahay mo. Buksan mo na at patuluyin mo kami. Ito ang tamang asal ng isang nakababata. Tingnan mo ng mabuti ang datos sa pinto. Ayon sa Code for Design of Building Structures, ang pundasyon ng aking bahay, ang limitasyon para sa dead load at live load mula noong natapos ang blueprint ay permanenteng itinakda. 6 kayong matatanda rito kasama ang safe, ang mga kahon ng alak at iba pang gamit. Sa tansya ko, ang dagdag na bigat na ito ay lumagpas na sa 1.2 tonelada kapag pinilit ninyong pumasok sa loob ng bahay ko para na ring naglagay ako sa pundasyon ko ng biglaang dagdag na 1.2 tonelada ng siksik na pantay na bigat. Magkababayan naman tayo. Huwag mo kaming bulahin sa mga bigat na yan. Ilang tao lang at ilang kahon ng alak? Gaano ba yung kabigat? Puro bakal at simento naman ang bahay mo. Natatakot ka ba na baka masira namin ang gusali mo? Sinasadya mo talagang huwag kaming tulungan. Malinaw ang nakasulat sa kontrata, ang pangalawang artikulo ng kasunduan ay napakalinaw. Pagkatapos ng pagpapalitan ng lupa, ang lahat ng panganib sa sakuna ay buong responsibilidad na ng Wang Dalong at wala itong kinalaman sa akin at sa Zhou Yang sa kahit anong pisikal o pang-ekonomiyang dahilan. Zoyang, ayaw mo talagang tumulong. Parurusahan ka ng langit sa ginagawa mo. Ayon sa huling datos, ang anggulo ng pagkiling ng gusali ng Wang Dalong ay lumampas na sa 5.4 na grado. Ang mga bakal sa loob ng poste ay nakakaranas na ng malubha at mapanganib na pagkapuwersa. Sa loob ng 2 oras, ang gusaling iyon ay tuluyan ng guguho. Dahil sa bigat nito, nagkakaroon na ng napakatinding pagguho ng buong istruktura. Ang kinatatayuan ninyo ngayon ay bahagi ng aking pribadong buffer zone. Kung gagamit muli kayo ng dahas sa aking pinto, ay agad kong bubuhayin ang panlabas na depensang high voltage na kuryente. Wala sa sistema ang magpakatao. Ngayon, kunin niyo ang inyong mga gamit at lumayas na kayo sa putikan. Hindi bumagsak ang gusali. Alam ko na, puro kalokohan lang ang sinasabi ng mga may gamit na yan. Ang gusali ko ay gawa sa matibay na bakal at semento. Paano iyon guguho basta-basta? Pumunta kayo sa Bergie Hall, kunin ninyo ang 3 gamit sa baha na 15 kilowatt na malalakas na diesel mud pump at dalhin nyo rito, bilis. Kuya Dalong, sabi ng mga opisyal, delikado na ang gusaling iyan. Maari itong magdulot ng panganib sa buhay. Anong panganib sa buhay? Habang humihina ang ulan, kapag na-pump na natin ang tubig sa pundasyon, titigas ulit ang lupa at may sasalba ang gusali. Sinumang magdadala sa akin ng mga pump, bibigyan ko ng $20,000 na cash. Simulan na natin, umaksyon na. Sige. Kailangan kong makakuha ng pera para makapang-arkila ng matitirhan at makabili ng pagkain sa bayan.
Zhou Yang, itong set ng sofa. Binili ko pa ito sa Hongxing Meikai, gawa sa tunay na pulang rosewood. Kahit na medyo nabasa ito, nandoon pa rin ang tibay ng kahoy. Hindi kita lolokohin, $88,000. Ang orihinal na presyo nito, bigyan mo lang ako ng $10,000 na cash at maaari mo nang kunin ang sofawa na ito. $10,000? Ang gamit na ito, ang tibay nito sa ngayon ay hindi hamak na mas mahina pa kaysa sa isang ordinaryong compressed cardboard na pang-industriya. Nagsasabi ka ng kalokohan. Rosewood ito, matigas na kahoy ito. Magagamit pa rin ito kapag nabilad na sa araw. May 60% pang tubig ang kahoy na iyan. Natunaw ang kahoy dahil sa asidong tubig mula sa uling, kaya hindi na ito maituturing na muebles. Hindi maaari, hindi ito posible. Para sa akin, wala na itong halaga. Base sa pamantayan para sa mga bulok na kahoy, ang halaga nito ay 1 sentimo bawat kilo. Maaari mong tanggihan ang alok ko, pero binabalaan kita, makalipas ang 24 na oras, ito ay ganap ng mabubulok at magiging tumpok na lamang ng mga amag at delikadong basura. Ngayon, makakakuha ka pa ng pambili ng 10 tinapay o baka gusto mong gawing upo ang may amag iyan. Sige, ibebenta ko na. Ang kabuuan ay $12. Bayad na ito ng cash. Simulan na ang pag-unload, ilock na ang mga crawler, at ihanda na ang hydraulic interface. Ihanda ang pambukas sa balat. Simulan na. Hindi, wag po. Ang bahay ko, ang pera ko. Ang pagyayabang na hindi sumusunod sa siyensya ay tuluyang mapaparusahan at tuluyang mawawala dahil sa gravity. Zhou Yang, umalis na ang lahat at tatanggalin na rin ang mga kawad ng kuryente. Balak mo bang bantayan ang sementong ito at mamuhay na parang taong gubat? Sumama ka na sa akin sa bayan, may puwang pa para sa iyo sa listahan ng relokasyon. Hindi ito isang tapunang lupa. Kapitang Zhang, ang putik lang sa ibabaw ang nakikita nyo, pero hindi nyo nakikita ang mga bato sa ilalim nito pati na rin sa susunod na 10 taon kung saan tatama ang plano ng syudad. Zhang Fugui, base sa mga ebidensyang pisikal na ipinasa ng Town Commission at ng audit report, noong nanunungkulan ka, hindi mo pinansin ang tamang proseso ng pagpapalit ng lupa at pinaghihinalaan ka sa maraming mga lokal na proyekto na nagtipid sa kalidad ng materyales, kaya ngayon ay aarestuhin ka namin. Sa labanang ito na lumampas sa panahon, lumampas sa mga pansariling interes, at lumampas sa mga ugnayang panlipunan, tinalo si Wang Dalong ng kaniyang sariling kawalan ng alam, at ang punong barangay naman ay tinalo ng kaniyang kayabangan, habang ako bilang natatanging panalo ay nagawa lamang na protektahan ang pinakamahalagang tuntunin sa larangan ng agham sa unibersong ito na sumusunod sa grabidad at mga tuntunin ng istruktura, mga bagay lamang na itinayo sa matibay at malakas na pundasyon may karapatang pag-usapan ang hinaharap.